ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my God, may hadlaw ka na itong welcome din sa itong palakuban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenequito, mga ingala. Yes, mga ingala, no? Kamusta mo? It's the second day of 2026, mga ingala. First, 2 days. Sa ito ang 2026, no? Nanabay ng trigger sa inyo, ha? Kumusta inyong diet? No? Cancel ba yung diet kagahapon? Dapat magsugod mo yung diet kagahapon, di ba? Kay kuan, tawagan eh. Sugod yung diet mga igala kay tawagan ni kaning si tawagan na mga igala. Sugod yung diet kay first day man kagahapon. But anyways, mga katambayan, no? Ubay-ubay gud ang violate. Grabe, actually naiskutan na to ni ganiya gamay sa usapang agrikultura, no? Grabe kayo mga violators sa tuang firecracker ban ordinance karon. No, mura magginasagad ninyo ang kunya nagasalig ba kay ang uban kay mga bata, no? Mga bata ang mga nag-violate. Ako'y, no? Yeah, ang pulis, dili po nila makaligo lang nila ma-rescue and ilang ikuan dito sa ato ang CSWDO. Pero ang kuan na magigigalagod, no? Karon man nagagara manggod sila. Although sa atong generation mga katambayan, no, or sa mga generation siguro mga millennials, no nga marag sa mua sa una grabe may makapabuto sa una, no, pero tong pag-ingon nga bawal lang gyud. O karon mga igala ko yun yung mga bata karon mga igala kay mura mag baka ingon ko naman kaya pa yung mga ingon ana nga mga kuan sa mua ang panahon pod, no, pero kani karon mas grabe kidaghan kay sila, no, hindi gid man noo mga igala. Bisa pag napay pulis, hindi pagyapon mo kuan, di ba? Iyaw mo na, tanawa lang niya, nag-fireworks pa sila. Nag-fireworks pa to, katong sa may sa asa, siguro to na-videoan. Nag-fireworks pa siya. No? Yung pag-iwan pag-alas pa, minor doon tagiya. Uy, ginikanan. Ganun mo man nag-ialaw. No, dapat kasuhan din ang mga ginikanan din. Ano yung ginikanan may kasuhan? Grabe naman. Unsa day ng kwande ay no, unsa day na ato ang
ato ang mga kuande karon, no? Mura naman mo ambot ha. Ang ordinansa mga higala has been there for 23 years. Ina-implement ni mga higala 24 years na. Kaedad na siguro na sa inyong mga mama ng ordinansahan na mga higala. No? Katong mga batanon karon nga mga papadlong kayo, kaedad na siguro na sa inyong mga mama. O katong mga ginikanan nga niagi sa teenage pregnancy. Tapos karon grabe ni mga ginikanan, wag gini kabadlong sa inyo, wag gini kabadlong sila mga anak. No? Yung pag badakpan sa pulis, no, inon day ang pulis daotan mayro daw sa pobre. Gina naman mo daan, nga bawal na. Inyo ha magyong sulayan gyud. Nya pag gamiton sa inyo ha, ug kun i-apply sa inyo ang balaod, no, magyaw-yaw mo. No? Tanawa lagi yun. Ingin ko nga din ako dapat mahimong ko, din ako dapat ma-trigger sa 2026, pero awa ko lang, kaduhang adlaw pa lang ngayon, wala na, na-trigger na. Tama ka, kasi hindi ma-trigger anong mga, nga klase nga mga, ang rason tanan, puro minor. So, dili makasuhan sa itong kapulisan. Mas pa siguro no, ang i-evaluate na. Tapos, kasuhan na to ng mga ginikanan mo. Doon ako sige ko ito, ang mga ginikanan mo ay dapat kasuhan. No? Nagagara ng mga bataan na. Naku. Simple lang kayo na, kuwan lang na. Kaya kami, sagalan, siguro na ito ng chance ng mga bata. Mo gani. Ang mga bata, ito is fair. No? Ginikanan na nga to ang targeton. No? Para sila na mismo, ang mo disiplina, sila mga anak. No, para po yung mga anak po mga igalang nga, di kayo madisiplina po sa ginikanan. May tubag-tubagon na sila. Okay, tubag-tubagon. Kung usay ko, mga bata po mga igalang na, kanang labi naglango na, no? Kung natahod lang ginikanan. Nako. So, tama siguro tong tama siguro tong propose ni ako kontra man ko ato, pero tama siguro na i-point tong gusto nga amendment ni Senator Robin Hood Padilla mga higala nga ibaba no or ibalik no sa kaning edad na 12 anyos ba to ang kuan kini age of discernment sa usa ka batanon or 10 years old ba to? Mas ibaba ba? Lahi naman karon mga higala, mga bata, they are already informed and aware mga higala. Wala sila sound decision. No? But they are already informed. No? About mga krimen, silang dangatan. So, I assume ako alam niya, abot kay libre lait, libre bash sa mga naminaw karon. No? Na whatever they do, it has discernment. Umaman ang kuan mga higala pag naikaso, especially in heinous crimes. Paminta nga, biktima na sila. Well, katong mga kuan, kana siya sa case-to-case basis na siya mga higala, especially katong mga bata nga ginagamit sa mga krimen. Po kanay man gud mga higala kaning sa firecracker or din na sa mga higala no. Kabal wala may nagagamit siguro ani or ambot lang. Well, targeton lang gid siguro gid ang ginikanan lang sa tong targeton para ani mga higala no. Okay. May na lang gid wala na disgrasya, wala na buthan, no? Pakatuyong kan matangaan gid eh. Anong fireworks mo gigamiton ninyo? Dali ra kay na makita. Kablo kas Davao nga dugay po nang wakakitag fireworks spot. No, matungig lang yung lugar. Ako mismo Ako pagsugat sa 2023. Ngadto gani ko BGC gani para lang makakita ko fireworks. Diba? Para naman tayo pwede makuhaan matatag fireworks mga tag ka ng fireworks may manan tan-outan pwede mo ta sa Panabo kay Dol-Dol. No, so medyo barato-barato ang pamasahe. Wala lang may masakyan, pauli. Kaya wala, basta nga mo biyahe. Or sa Samal mo, mag-check-in mo diha.
No, di hala mo sa may saasa. No, tanaraw mo sa may saasa or somewhere sa may baybay no nga at bagsamal, di ba? Kung kailangan pa magaling ninyo diri sa Davao gud magpabuto, no? Nako. Anyways, mga igala, no, moro na, no, ako na nang ipasadahan, mga igala, kay, kuan lang ba, no, medyo makairita lang ba, ano, nga sulayan yun ato, kapulisan yun, mga igala, no, ani mga bataa, i-apply na sa ilaha, no, dagag basher sa pulis, kay, pobre na daw ang kaya. Ay, nako. Anyways, mga igala, dinita sa tuwang isgutan, no, atong balikan, mga igala, ang nahimong pahayag, no, ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mga igala, with regards sa unsa ang roadmap, no, or unsa tahakon sa tuang tourism industry, mga igala, or sa tuang tourism department, mga igala, no, alang sa tuang tuig 2026, mga igala. So anyways, mga igala, ito maglangan, ato na paminahon, mga igala, Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Paminahon na to. Gikan man gyud ko og LGU, no, og ako mismo nakakita dito sa Cebu unsa ka dako ang gahom sa turismo nga makaangat sa kinabuhi sa tao. Tungod kay pamaagi sa turismo na atay panginabuhi, na atay trabaho, unya ang educational qualifications pud niya dili siya barrier to entry para mag-succeed ka sa turismo, no. As long as maningkamot lang gyud ka og trabaho, maka-earn gyud ka og income. Una nga importante kay para nako isip usa ka former mayor nga ang national government, ang DOT nga ako nang giduma karon, makipart-partner gyud sa mga LGUs. Tungod kay nakita sad natong dakong hagit nga ilahang giatubang, especially when it comes to funding. Anong priority natin for next year po for tourism industry? Well, next year, ang atuag yung gilantaw nga importante kaayo na mas madungagan pa ang ato mga kaigsuunang Pilipino nga makatrabaho ubos sa turismo. Kay matud pa sa Philippine Statistics Authority, niabot naman og 6.75 million ang employed by the tourism industry. Our goal is to surpass that number, to be able to employ more. Ikaduha, tinguha sad nato nga mas mulapad pa ug mudaghan pa ang atong contribution sa atong ekonomiya pamaagi sa tourism receipts. Apil na ni ana ang visitor spending sa international tourists ug sa domestic tourists. Gani ang Pilipinas na karon ang numero 1 sa tibuok ASEAN sa domestic tourism. So our goal is to further propagate the potential of domestic tourism even as we continue to work as hard as we can aron nga mas mulambo pagyud ang atuang international tourism. And finally, ang Pilipinas man ang host sa ASEAN next year. Ug ang first component ana will be the ASEAN Tourism Forum, which we will host in January in Cebu. So the rest of the year, all of us in government will be working together with the private sector for the success of the ASEAN meetings. How can we, follow ko na lang, how can we achieve that right now na parang daghan kayo o ka ng reklamo, especially on the airfares domestically? How can we achieve that? Nadunggan na nato, no, ang mga kasakit sa atong mga kaigsuunan tungod kay na ay mga destinasyon nga sobraan na sa gyud kaayo kamahal ang gi-charge sa ato ang mga airlines. Mao na nga bisan pa man og dili ni mao ang mandato sa Department of Tourism, partner ta sa Department of Transportation. Kay sila man pamaagi sa Civil Aeronautics Board ug sa CAAP ang naay authority to work with the airlines. So ni-join ko sa meeting with all of the domestic airlines together with former Secretary Vince Dizon ug atong gipadayag didto ang ato ang concerns nga murag ni saka na pag may mga airfares. Ang commitment sa mga airlines sa ilang giingon namo is ila kunong tangtangon tong pinakamahal nila nga mga pricing sa airline tickets. And as I understand, ang katong sa Siargao, nakuha na to ang first two nga pinakamahal. So naa na siya limit sa pagkakaroon sa maximum na imong mabayaran for an airline ticket. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mga igala, no? So, hopefully, good mga igala, no? Madugangan, good mga igala, or daghang mga employment nga ma-generate sa ato ang, no?
tourism sector mga higala. Actually mga higala nagapaningkamot man ang ato ang tourism sector mga higala, but sometimes naman ko'y issue gud yan na sama sa kong pangutana dito nga kaning kaning issue sa plane ticket, no, nga instead nga maglibot-libot din ni mga higala dito sa Pilipinas, matul lang sila yung nasod, no, emerging karon ang nasod Vietnam, no, daghan kay sa mga destinations dito mga higala, no, tapos mas kuan pa dito, no, mas ingon sila mas barato, no. I don't know mga higala kanang sa Bohol na issue mga higala kung manong mahal kayo daw na daghan kay nagaingon nga mahal daw kay dira sa Bohol daw mga higala. And even ako'y kuan din na ako'y sa kanang higala, no, from Cebu niya tug Bohol mga higala, no, nga mahalon gid daw nila ang kuan gid daw ang ilahang presyo sa mga pagkaon. Di sila perminti mo kuan labi nagsaka ng mga resort, no. Okay lang sa resort kanang gid mga mag-island hopping lang daw mga higala, no. Mahal kayo mga mabot mo daw 14,000 pag maton lang sa resort, di ba? Mo po na isa sa mga issue na si kuan ana, pero wala mo kay first hand experience, so dili ko maka-judge dayon. Ay nako. Pero bitaw dapat ato ang ato po ning kuan punta ni sa tuang tourism department ang mga panawagan sa tuang mga turista mga higala, sa mga excursionist mga higala, no, nga kuan ni ato ang mga ato ang mga tourism sector mga higala, no, ato mga tourism drivers, no, what I mean drivers ato ang mga tricycle driver na dito daw sa Bohol sa Panglao, tigbas daw kayo daw kuno og pamasahe ba o bao ra man ta, no, taxi. Mo na isa sa mga dapat kana pod so baro na mga higala, no, sa tuang otoridad, no, kanang mga reklamo. Para di po tama wala po kayo mga higala kung unsa ni naungusan na ta sa Vietnam mga higala, no. Ang Vietnam grabe ang tourist arrivals karon, so I hope, no, ang tourism department mga higala tutukan ni siya ng mga issue mga higala, no, aron nga dili impad. Actually mga higala, this is not only the concern of the tourism department but other agencies mga higala like DOTR, no, para kuan pod, no, para mas appealing ato ang turismo diri sa tuwa sa Pilipinas mga higala. Anyways mga higala, balik ka man lang sa mga importanteng pahinumdom ni ato si Biana. Yes mga higala, balik kita din sa itong palagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, kaubay yung Armando Fenekito mga higala. Yes mga higala, no, ang 2025 mga higala, no, is the year of kining surprise mga higala, especially sa natad sa tuang sports mga higala, no. Although number 6 lang ta sa niaging Southeast Asian Games mga higala, pero satisfied ang ato ang Philippine Sports Commission mga higala, no, sa resulta. Ikatong mga manggod mga higala medals, no, although natad sa 50 plus lang mga higala, pero ang mga nakuha na to nga mga medalya mga higala o nahakot na to are those medals mga higala, no, nga tawag ani nga medalya nga mag-prepare sa tuwa, no, for the 2028 LA Olympics. Asa ta nang hakot na sa gymnastics. Although nakakuha man ta sa gymnastics, nakakuha punta sa swimming. Kana ang swimming may higala maglisod to sa SEA Games. Pero pag abot ra may higala with Kayla Sanchez mga higala, nakahakot, nakatulo siya ka gold, I think, di ba? Hindi maka-silver. Atong tennis, of course, mga higala, our Filipina prodigy mga higala, Alessandra Ayala. Nakuha na to ng mga kuan. Of course, ato ang Pilipinas mga higala, football, women's football. Nakakuha ta og naka-gold kita against Vietnam. Tapos, of course, basketball, normal naman, nabawi sa to ang women's basketball team ang gold medal from Indonesia. No, so, basketball country mga ng Pilipinas, yun mga higala, no, sa kagmay, tapos na mga dagko karon mga higala, no, katotong men's basketball mga higala, undisputed mga higala, no, bisa sa pagtikas mga higala sa host country, no, so satisfied na nga to ang PSC mga higala. And then, muna, nakakuan yun mga higala, no, na
nakuha na to itong mga gold mga higala nga could prepare no, although controversial ang boxing, well, abot, tsaka anong Thailand mga higala, halos Thailand mo dito nakapag-gold yun mga higala, no? Abot nga no to. But anyways mga higala, atong balikan mga higala, no? Ang nahimong pahayag, no, ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio mga higala, no? With regards sa iyang programa, no, as chairperson sa mga higala, no, sa Philippine Sports Commission mga higala. So daghan magkuano kay katong kuan pud mga higala, no, katong sige sa higala mo tong pinakadaghan nga gipadala sa ato sa Pilipinas mga higala, no, 1.6, I think ang nabilin kay 1,400 na lang, no, na issue sa eligibility. Okay, ang kuan lagi ang host country way klaro pa bago-bago ang kuan ruling, di ba? So mo to mga higala ang nahitabo, no, pero still, no, tapos na pa nito itong doubles na isa, ano, doubles sa tennis din, no, naka-bronze medal. O, yung ipadala mga higala, bisag dili, mo to gingon ni chair mga higala, bisan dili ka kuan mga higala, bisan dili ka, ano ni, kanang medal contender, ipadala lang yapon, no, for exposure. Anyways, mga higala, ito paminahon mga higala, no, si Chairman, Sports Commission Chairman, Patrick Gregorio. Paminahon na to. Tatlo lang naman ho yung talagang programs namin sa PSC under my chairmanship para hindi malimutan ng tao. Number 1, athletes welfare. Kapakanan ng mga atleta na lumalaban sa SEA Games, kung saan sila, anong allowance sila, hindi nabibili, yung allowance sila for food, accommodations, prize money, incentives, training, logistics. In other words, hindi pwedeng distracted yung atleta with so many problems and issues of life in the country in general. We have to protect them. We have to isolate them. We have to insulate them. And before naman ako naging chairman ng PSC, I was for so long executive director of basketball, SBP. I was executive director of ABAP, boxing. I was secretary general of Philippine Olympic Committee, president of rowing, and now chairman of PSC. I understand the plight, the issues, the concerns of the athletes. It is easy for me to adjust and adapt because of that. So, balikan po, athletes welfare. Number 2, facilities management, including the introduction and the build-up for regional training centers all over the country, because PSC has been there since the 1990s. It is a 35-year-old commission. But why is it that PSC is only in Rizal, in field sports, and in Baguio? So what we are doing now is we are traveling to all the provinces, identifying regional training centers, provided the province or the city adopts a particular medal-rich individual Olympic sport. We are not here to build mega structures. We are not here to build 15,000 seat stadium, football field, basketball field, swimming, and then after that, wala na. Last weekend, I was in Candon, Ilocos Sur. We inaugurated, believe it or not,
in Candon, Ilocos Sur, a 1-hectare facility as the National Training Center in Ilocos Sur. So it is a regional training center for archery. Would you believe? Archery, 400 kids aged 8 to 17. Archery in Ilocos. You go to Zamboanga now, there are 200 weightlifters. Ian De Los Santos, the world champion, is from Zamboanga, 17 years old. The other day, I received a text from the mayor of Bacolod, Greg Sataya. They just opened the biggest skateboard park in Bacolod. A few weeks ago, I was in Quezon. They will open their baseball and softball fields. Before I went here, I was with the Davao Association of Catholic Schools, DAX, Executive Director Jamie De La Vega. And what did we discuss? There are 72 Catholic schools in Davao, and we agreed in principle that they will do a counterpart donation if I donate an Olympic sport equipment. So I said, I will give you in your 72 schools, 72 table tennis court tables, as long as DAX donates 72 as well. So in the next few months, there will be 144 table tennis courts in all the 72 Catholic schools in Davao. And then moving forward, there are pala 1,500 Catholic schools in the Philippines. Can you imagine if I donate 1,500 table tennis in the 1,500 schools and they donate 500? All of a sudden, you have a grassroots program for table tennis. My personal belief is, it took us 96 years to win our first gold in the Olympics. It took us another 3 years to win 2 more golds in the Olympics. That is 3 golds in 100 years. If we can develop a grassroots program as simple as this, as doable as this, as swift as this, as fast as this, no fanfare, give them the equipment, give them time to play, give them the time to practice, we will develop more Olympians. Skateboard is in the Olympics. You know that. So, that is why I'm here. After our discussion, I go straight to UP Mindanao because the facilities there, they built, they did not finish. And I have told UP, I will help you finish the facilities in UP Mindanao, provided you open it up to the youngsters and the athletes of the entire Davao region. It is not just for UP. So we will try to put together our resources to finish what I was told as a beautiful site, but incomplete facilities. After Mintal, I drive to Jensan tonight because we will do the final inspection for the Batang Pinoy happening in Jensan on October 25 to 30.
believe it or not, 21,000 athletes, twice bigger than the Olympics. But why? Because it is so difficult to say no to the boys and girls na to compete. 21,000 athletes happening in Jensen on October 25. So that is grassroots at its best. So, yun po yung programa ko, hopefully in the next 3 years until 2028, until we end our term. And I've assured Mikey Aportadera, I'm assuring you, I'm assuring the athletes of Davao through you that we will work very hard and very fast to develop Davao and the Mindanao Sports Program, because I believe that we can get more Olympians, target more Olympians if we develop them. Last but not least, during the SEA Games in Thailand, we will send the biggest delegation, Philippine delegation, in the history of SEA Games. Average, when we compete abroad, we send 300, 500, 600 maximum. Why? Because ever since we considered, ito, pwede mag-medalya padala. O ito, pwede mag-medalya padala. No? Set 1,600 athletes. Why? SEA Games na nga yung pinaka-start ng international. Ipagkait mo pa. At kung ipagkait, let them play, let them compete. Winning the medal is very good, but giving them the exposure, giving them the confidence is better. Mas malalim yun eh. Diba? That is why you call it grassroots. Because if you just identify the potential winners, the grass will not grow. That is my slogan. That is my promise to everyone as chairman of PSA. We say from grassroots to gold, from gold to greatness. That is the program of Chairman Pato. From grassroots to gold, from gold to greatness. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Chairman Patrick Gregorio sa Philippine Sports Commission, mga igala. So, mo gito ang kuan mga igala, no? Ni Chair Pato, mga igala. No? Sugdan nila sa grassroots gid mga igala, no? Ang kining kuan maong tawagan ni sugdan sa grassroots ang ilahang pag-mold sa atong mga atleta, mga igala, no? Okay. Of course, mga igala, no? Kung dini mo nasugdan dira sa mga bata, mga igala, sa mga barangay, asam ta mga atleta, no? Although, yes, naatay mga atleta, mga igala, na mga mix, no? Pero, proud mo, ko at least, kuhan ko siya kay nini-represent din sila sa tuang nasod, mga igala, no? Although, dilibi kay anak adako ang alawan sa tuwa din. No, pero, pasalamat na lang ta nga, ang uban dira nga mga atleta, mga igala, ni gasto para sa sarili, just to represent the country, mga igala, although wala sila, ang training guys, wala diri sa kung ano, nagdako sila, ang ilang trainees na dito sa laing nasod, mga igala. Well, we should be mga igala, we should be thankful for that, mga igala. Tapos, kani siya, mga igala, ang kuano ato ang unsa ni nindot ni siya nga kuan, mga igala, nga katong SEA Games gitagang exposure ang mga uwang atleta, mga igala, no? But katong nga kuan, mga igala, depende man to sa NSA po nila, mga igala, no? Kung unsa ilahang
kasi sila ipadala mga higala. Basta makapadala lang to sa tanaw sa NSA, o kato National Sports Associations mga higala ko, kinsa tong mingon nila nga naay potential, no? Kinahanglan gyud siya i-expose gyud una dahil sa international competition mga higala, no? Para of course, ang lahi mo mga higala ang kaba, no? Lahi ang kaba mga higala na pag first time ka, diha pa kay padala nga. Kuan ka, mingon ta nga ingon kay hawd na siya pag abot mo lagi sa kan dili mo lagi yung nakahawd lagi. It's because di wala na to sila gi-expose, di ba? So with that, no, kudos kay kay Chairman Gregorio mga higala, no, for this initiative mga higala. And hope no tuloy-tuloy na ni, no, bisan pa man og dai mawala na sila kay mo man administrasyon karon mga higala, no, og tuloy-tuloy may dapat i-institutionalize na siya. Mo na siya mas nindot, no, para sa development sa tuang sports diri sa tuwa sa nasod mga higala. Alam mo mga higala, wala tayong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakawalan Armando Finikito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod daw sa dagang salamat og maing adlaw kanatong tanan.